mausoleo na puno ng mga alaala. 5:00 pa lang ng hapon, maaga ng 3 oras sa kanyang karaniwang pag-uwi. Sa normal na araw, ang mga oras na ito ay ilalaan niya sa isa pang board meeting sa pagpirma ng mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso o sa pag-aaral ng mga blueprint ng susunod na skyscraper na itatayo ng Sarmiento Holdings. Siya si Miguel Sarmiento, ang hari ng real estate, isang lalaking kayang magpatayo ng mga toreng umaabot sa kalangitan. Ngunit sa loob ng 8 buwan, hindi niya magawang buuin muli ang pundasyon ng sarili niyang pamilya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas ito nang walang ingay, isang testamento sa yaman at teknolohiya. Sa pagpasok niya sa driveway, ang una niyang nakita ay ang perpektong hardin, mga rosas na puti at pula na paborito ni Isabela, ang kanyang yumaong asawa. Inaalagaan ito ng 3 hardinero, ngunit ang mga bulaklak ay tila walang buhay, mga palamuti lamang sa isang malungkot na tanawin. Pagbaba niya ng sasakyan, hindi isang masayang tawanan o mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa sigawan, mas masakit pa sa anumang salita. Ang malaking pinto na gawa sa nara ay bumukas. Ang hangin mula sa air conditioner ay humampas sa kanyang mukha, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang foyer. Ang mansyon na dating puno ng musika mula sa grand piano ni Isabela at ng masiglang boses ng kanilang mga anak ay isa na ngayong kuweba ng kalungkutan. Sir Miguel, magandang hapon po, bati. Ng isang kasambahay na nakasalubong niya, bahagyang nakayuko. Tumangulang si Miguel. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nakita niya sila sa malawak na sala. Si Marco, 9 na taong gulang, ay nakaupo sa isang mamahaling leather sofa. Ang mga mata ay nakatutok sa isang tablet. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Si Sofia, 6 na taong gulang, ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na manika. Nakatitig lang siya sa kawalan-marahan na hinihimas ang buhok ng manika. Para silang 2 multo, mga anino sa sarili nilang tahanan. Marco, Sofia. I'm home, sabi ni Miguel pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Si Marco ay bahagyang lumingon. Hi, Papa, sabi niya, isang formalidad na walang init bago ibinalik ang atensyon sa kanyang laro. Si Sofia ay hindi man lang kumibo. Isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Miguel, bakit ang aga mo yata? Mula sa pasilyo patungo sa kusina ay lumabas si Tita Lorna. Siya ang nakatatandang kapatid ni Isabela. Isang babaeng nasa edad 50 na may buhok na laging nakapusod ng mahigpit at mga matang mapanuri na tila kayang makita ang bawat alikabok sa kasulok-sulukan ng bahay. Mula nang mamatay si Isabela, kusang loob siyang tumira sa mansyon para tulungan si Miguel sa pag-aalaga ng mga bata. May kinansila lang na meeting, maikling sagot ni Miguel habang niluluwagan ng kurbata sa kanyang leeg. Lumapit si Lorna, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang ayos ni Miguel. Pagkatapos ay ang mga bata. Maaga pa para sa hapunan. Sinusunod namin ang schedule na ginawa ko. Disiplina ang kailangan ng mga bata ngayon, Miguel. Iyon ang gusto ni Isabela. Ang pangalan ni Isabela. Palagi itong ginagamit ni Lorna na parang isang sandata, isang paalala sa kabiguan ni Miguel bilang isang ama na naiwan. Bawat utos, bawat patakaran ay laging may kasamang, ito ang gusto ng kapatid ko. Sa ilalim ng pamamahala ni Lorna, ang mansyon ay naging isang lugar ng mga patakaran. Bawal ang maingay na laro, bawal ang magkalat. Ang mga pagkain ay dapat sa eksaktong oras.
Ang pag-iyak ay isang senyales ng kahinaan. Ginagawa niya ang lahat ng ito sa ngalan ng pagpapanatili sa pamana at kaayusan ni Isabela. Ngunit ang hindi niya naiintindihan ay ang tahanan nila ni Isabela ay hindi kailanman naging tungkol sa kaayusan. Ito ay tungkol sa masayang kaguluhan, sa mga mantsa ng pintura sa mesa sa halakhak na umaalingaw-ngaw sa mga pader. Maupo ka muna. Ihahanda ko ang merienda ng mga bata. Sabi ni Lorna, ang tono niya ay parang isang general na nagbibigay ng utos. Hindi na sumagot si Miguel. Dumiretso siya sa kanyang study, isang silid na may mga pader na puno ng libro at mga parangal sa negosyo. Ito ang kanyang santuaryo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya na may kontrol pa siya. Isinara niya ang pinto at napasandal dito ipinikit ang mga mata. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay isang pagod sa kaluluwa. Gusto niyang yakapin ang kanyang mga anak. Gusto niyang tanungin kung kumusta ang araw nila sa eskwela. Gusto niyang marinig silang magkwento tungkol sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa tuwing susubukan niya isang pader ng yelo, ang sumasalubong sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito sisirain. Sinubukan na niya ang lahat mga mamahaling laruan na hindi binubuksan mga bakasyon sa ibang bansa, kung saan hindi sila ngumingiti, mga sikat na child psychologist, na hindi rin umubra. Habang nakaupo sa kanyang swivel chair, nakatanaw sa bintana kung saan matatagpuan ang malawak na swimming pool na hindi na muling ginamit, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Plug. Isang mahinang kalabog, sinundan ng tunog ng nabasag na salamin. Napatayo si Miguel. Ang tunog ay nagmula sa sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang study, sapat lang para makasilip. Ang kanyang nakita ay isang eksenang tila humiwa sa kanyang puso. Nakatayo sa gitna ng sala si Sofia, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Sa paanan niya ay isang silver picture frame na basag ang salamin. Sa loob nito ang nakangiting mukha ni Isabela, kuha noong huli nilang bakasyon sa Palawan, ay tila nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga bitak na parang sapot ng gagamba. Si Sofia ay hindi umiiyak. Nakatayo lang siyang parang estatwa, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang damit. Nakatitig siya sa larawan ng ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, isang takot na mas malalim pa sa pag-aalala sa isang nabasag na bagay. Super sale ngayong buwan ng Agosto, so ang lutein gummies ay 389 na piso na lang bawat kahon. Upang suportahan ang paningin ng mga nakatatanda, Na mas malalim pa sa pag-aalala sa isang nabasag na bagay. Sofia, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Tita Lorna ay parang latigo na humagupit sa katahimikan. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang mga tsinelas ay gumagawa ng galit na tunog sa marmol na sahig. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng bata. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Bakit mo pinakikialaman yan? Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na bawal hawakan ang mga gamit dito? Galit na sabi ni Lorna habang inaalog-alog ang balikat ng pamangkin. Mula sa bahagyang bukas na pinto ng kanyang study, nanonood si Miguel. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumugod palabas, agawin ang kanyang anak mula sa kamay ni Lorna at isigaw na walang sinuman ang may karapatang saktan ang kanyang prinsesa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging inutil ang bumalot sa kanya, ang parehong pakiramdam na dumadagan sa kanya tuwing gabi kapag hindi niya mapatahan ang pag-iyak ng mga anak niya. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata ni Sofia. Hindi ito malakas na pag-iyak. Ito ay tahimik na pag-agos, bawat patak ay tila isang salita na hindi niya masabi. Hindi ka ba nag-iingat? Ganyan mo na lang ba itrato ang alaala ng mami mo? Patuloy ni Lorna, ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa maliit na puso ni Sofia.
Sa sofa nakita ni Miguel na si Marco ay napayukom ng kanyang mga kamao. Hindi siya tumitingin ngunit ang kanyang panga ay naninigas. Nais din niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid, ngunit ang takot at kalungkutan ay matagal nang pumutol sa kanyang dila. Tumingin-mingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Sigaw ni Lorna pilit na itinatayo ang mukha ni Sofia para harapin siya. Sa wakas, isang boses ang lumabas mula kay Sofia, basag at nanginginig na parang bubog. Kaya gusto ko lang po siyang yakapin. Ang anim na salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kanyang anak ay hindi naglalaro o nagiging pabaya. Gusto lang niyang maramdaman ang init ng yakap ng kanyang ina, kahit sa pamamagitan lang ng isang malamig na litrato. Ang kanyang ginawa ay isang akto ng pagkasabik hindi ng kapabayaan. Ngunit si Lorna ay hindi natinag. Para sa kanya ang mga salitang iyon ay isa lamang palusot, isang uri ng emosyonal na pagmamanipula. Huwag kang umarte na ganyan, malamig niyang sabi. Ang mga gamit ng mami mo ay sagrado, hindi laruan. Halika sa kwarto ka na. Bilang parusa, wala kang hapunan mamaya. Hinila ni Lorna si Sofia palayo. Ang maliit na katawan nito ay walang laban, sumusunod na lang, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang gutay-gutay na manika ay nahulog mula sa kanyang mga braso at naiwan sa sahig na kahandusay na parang isang nasawing sundalo sa gitna ng sala. Naiwan sa sahig ang basag na picture frame, isang perpektong simbolo ng kanilang pamilya, maganda sa labas, ngunit basag at nagdurugo sa loob. Isinara ni Miguel ang pinto ng kanyang study nang walang ingay. Napasandal siya rito. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Hindi ang galit kay Lorna ang nangingibabaw ngayon, kundi ang nakakasuklam na pagkadismaya sa kanyang sarili. Malinaw niyang nakita ang katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang magandang kulungan. Ang kanyang mga anak ay hindi lang nalulungkot. Sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang kalungkutan. At siya ang kanilang ama, ang kanilang tagapagtanggol ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga pinto ng kanyang opisina. Hinahayaan ang isang estranghero na maghasik ng takot sa lugar na dapat sanay kanilang kanlungan. Alam niya sa sandaling iyon na may kailangan siyang gawin. Hindi niya kayang ibalik si Isabela. Hindi niya kayang pawiin ang sakit sa isang iglap. Ngunit hindi na niya maaaring hayaang ang katahimikan sa mansyon na ito ay maging katahimikan ng takot. Kailangan niyang hanapin ang kahit isang maliit na sinag ng liwanag sa napakakapal na kadiliman. Ang hindi niya alam ang liwanag na yon ay darating kinabukasan, hindi sa anyo ng isang mamahaling solusyon o isang kilalang eksperto. Darating ito sa anyo ng isang simpleng babae na may dalang walis at pandakok, isang babaeng magtuturo sa kanya na ang isang sirang tahanan ay hindi itinayo muli gamit ang pera, kundi gamit ang puso. Kinabukasan ng araw ay sumikat nang may parehong mapanglaw na kulay abo na tila nakikisimpatiya sa malamig na kapaligiran sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento. Nagising si Miguel sa sofa ng kanyang study, ang kanyang leeg ay naninigas at ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa kahapon. Hindi siya nakatulog. Ang imahe ni Sofia na umiiyak ng tahimik at ang mga salitang gusto ko lang po siyang yakapin ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. 6:00 ng umaga, habang nagkakape, tinawagan niya ang kanyang executive assistant. Mona, i-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong umaga. At tumawag ka sa Prime Domestic Services. Sabihin mo, kailangan ko ng bagong general cleaner. ASAP. I-interviewin ko mismo. Nagulat si Mona. Si Miguel Sarmiento ang CEO na halos hindi napapansin ang mga taong naglilinis ng kanyang opisina ay personal na mag-i-interview ng isang simpleng kasambahay, ngunit hindi na siya nagtanong.
Anong brand po ang compression socks ang ginamit niyo sa Mount Pulag? Ito yun, wala siyang brand pero like sobrang mura lang ng bili ko dito. And feeling ko isa rin talaga to sa reason kung bakit hindi ganun sumakit yung